Ayan po, isang magandang araw na naman at sa magandang hapon sa inyo lahat-lahat. At dito na naman tayo sa project natin. Ito po yung sa lugar ng Dolmar, Golden Hills Subdivision, sa lugar ng San Vicente, Santa Maria, Bulacan. At ito na po ang ginagawa naming bahay, ay nagre-rebukada na po kami. Ayan, nagsisimula na po kami ng rebukada hanggang sa loob. Ayan, tabayanan nyo mga kabayan. Sa mga nagko-comment sa atin dyan, tungkol po sa paggawa ng bahay gamit yung SRC panel, gumagawa pa rin po kami hanggat mayroon pong gusto magpagawa sa amin. Ito na po yung part 2 dito sa video natin sa paggawa namin ng bahay. Okay, bago tayo magtuloy-tuloy sa ating video, huwag nyo kalimutan na i-share ang video natin at mag-subscribe na rin. At pindutin na rin ang notification bell para updated kayo sa tuwing may upload tayo ng mga video. Okay, ayan mga kabayan. SRC panel po ang tawag nito. Wag na po natin patagalin at start na po tayo. Ito na naman po, magpanibagong video na naman tayo tungkol na naman ito sa ginawa naming bahay na SRC panels. At ito nga nakikita nyo na, may mga palitada na kami. Ito yung tinatawag na rebukada. Ayan, nakita nyo na. Rebukada ang tawag yan. Pagka tumigas naman yan, kinabukasan pwede nyo na patungan yan. At siyempre hindi natin pwede kalimutan na bawat mga dugtungan o mga dulo-dulo ay may mga konektor tayo. Tulad nito, mayroon tayong angle mesh dito sa loob ng poste, mayroon din sa labas yan ng poste. At ang isang pamaraan nga pala namin, pagdating dito sa SRC panel, kung hindi man mauna ang poste sa pagbubuhos, kung isabay nyo naman, ito yung pamaraan na ginagawa namin. Una-una, habang wala pang buhos yung poste nyo, ay magrebukada na kayo. Para pag nagporma kayo ng mga pamorma dyan, ay hindi po maglusutan yung mga halo sa pagitan ng stereo at saka sa mga mesh na yan. Ngayon, ang pag-align naman namin nito, yan, nakita nyo na may mga balagbag kami. Yan, nakapaikot yung mga balagbag. Mayroon din nakapatayo. At tinukuran din namin yan. Siyempre, nandito yung sa loob yung medyo natumba na panel. Kaya tutukuran natin palabas yan. Kaya pag tinukuran nyo na yan, sabay na yan dito. Sa kabila na yan. Ganun lang. At sa taas na yan, mag-iwan kami dyan kahit sang dangkal lang. Para naman pag naglagay kami ng biga, ay makapasok pa yung mga bakal namin na mga vertical namin. Kasi pag sinagad nyo po yung pinakapalitada nyo sa ibabaw, siyempre hindi nyo na kayo makapasok ng mga bakal dyan, mga pang vertical. Bukod naman to sa nakabalagbag na yan, mga horizontal na yan. Ganun ang pag-align ng ginagawa namin dito. Depende na lang yan sa diskarte na ginagawa ng mga skilled. Kung alin po dito ang wala sa align, yun ang tutukuran nyo. Uhulugan nyo rin naman yan bago nyo tutukuran ng mga tubular. O ito na yung pinaka bintana, napatigasan na namin. Yan, nakita nyo naman may halo yung kamay ko, di ba? Siyempre gumawa din tayo. Baka naman isipin ng iba hanggang video lang yung ginagawa natin. Hindi po. Kung ano man yung magagawin dito, talagang ako rin gumagawa din. Huwag nyo kalimutan yung mga connectors nito. Yan. Siyempre ito, sa dugtungan maglagay pa tayo ng flat mesh dyan. At siyempre sa electrical namin, hindi naman kayo mahihirapan kasi una-una, ikakat naman yan, yung black iron na steel matting na yan para makalusot yung mga PVC natin. Natapalan lang ng anak ko. Pero siyempre tatanggalin din natin yan. Kung saan dito yung may mga outlet. Dito kasi sa part na to, sa dalawang bintana na yan ay nandito yung nakapwesto yung TV nila ni Sir. Yung isang bintana naman doon, malaki sa harapan. Ganun lang ang pagitan ng bakal natin ito ay 1 foot lang din naman. Kung nakita nyo naman dito, may nakatayo dyan, meron dito. Magmula dyan hanggang doon sa labas, may bakal din yan nakatayo doon. 1 foot lang po yan. Depende sa inyo. Kung gusto nyo mas masinsin, wala namang problema dyan. Basta ka-importante yung mga kanto nyo ay may mga angle mesh kayo, may mga U-mesh. Ang diskarte na ginawa namin dito,
Siyempre paglatag namin ng UMIS nito ay nakadikit sa styro, hihinangin nyo lang to ng heat gun para bumaba lang yung styro na yan. Umangat lang itong mga ano natin. Ayan, no. UMIS natin. Yan, wala pa. Lalagyan pa lahat yan. Siyempre sa part na to, ay ito naman yung pinaka CHB kasi siyempre makadikit naman. Ang tinatanong nga sa atin, kung may dating pader ba pwede lagyan ng ng SRC panel. Sa totoo lang po, kapag may pader na ng ganito, hindi po kayo pwede maglagay ng SRC panel. Alam nyo kung bakit? Kasi hindi nyo rin mapalitadahan yung kabilang side. Ang mapalitadahan nyo lang po ay dito sa loob, kung SRC panel po ang ilalagay nyo dito. Kaya po, ang nilalagay namin dyan ay hollow block. Pagka nalagpas na kami sa taas, doon na po kami maglalagay ng SRC panel. Ito na yung mga bang na mga CR namin. Ayan, sa mga nakukomment at sa mga nagtatanong sa atin tungkol sa paggawa ng SRC panel, gumagawa pa rin po kami hanggang ngayon. Hanggat meron po magpapagawa sa amin, tuloy pa rin po ang paggagawa namin ng bahay. Mapanelas man o styrofoam o kung ano man mga materials ang gusto nyong ipapagawa sa amin. Siyempre kung mayroon man tayong hindi maintindihan dyan pagdating sa mga ibang bagay, madali lang naman yan pag-usapan. At kung aalamin natin kung ano dapat gawin. Okay, dito tapos sa loob. Tapos na po tayo dito. Pinakita ko na sa inyo yung mga diskarte namin. Tulad po nito. Ayan, nakita nyo naman po ito. Yung may mga part po nakadikit sa styro na yan, hihinangin nyo lang po ng heat gun ito para umangat po ito ng steel matting natin kasi medyo kulang pa sa angat. Kaya ito po ang ginagawa namin. Ayan, no. Ayan, ginagamitan po siya ng heat gun pataas. Ito yung hamba. Ito tayo sa part ng likod. Siyempre yan naman bago palitadahan, i-double check naman yung mga bakal na yan. Itutuwid pa yan. Tapos itatali yung mga mesh. Kasi sa part na to, wala pa nga tayong angle mesh dyan. Lalagyan pa natin. Ang tabayanan nyo na lang habang ginagawa namin at palapit na po tayo sa kabuuan nito na palitadahan ay nabibidyohan po natin. Makikita nyo kung ano po yung ginagawa namin. Kung hindi ko man po nabibidyohan ang pagpapalitada ko ay wala pong maghawak ng kamera ko. Ayan. Yan po. Ito naman po yung sa labas na angle mesh sa poste. Kaya ganun po katibay ang bahay. Kasi mantakin nyo naman. 1 cm ang butas nito, ang pagitan nito. Tapos nalagyan nyo na siya ng halo. Ayan, napasukan nyo na siya ng halo. 1 cm pong pumasok yan. Papantay na lang po natin dito yan. Siyempre tatansian na po natin yan pagka nag-final na po tayo. Manipis na lang po sa ibabaw nyan ang ipapatong natin na halo. Kaya po ang paggawa namin ng nito, bago kami magpalitada, ito naman po ay inaalay namin. Tulad ito, naglabalagbag kami ng tubular mula sa dulo hanggang to sa dulo ay nakatali sa poste. Sa ibabaw ganun din. Wala namang maging problema kahit magkatapat yan ang balagbag nyo. Kasi makikita nyo naman yan pag hinulugan nyo kung wala sa ayos yung pader. Kung saan po kayo pwede magtukod. Okay. Ito yung part 2. Dito lang po yan sa lugar ng Golden Hills, San Vicente, Santa Maria, Bulacan. Siyempre ito, rebukodahan pa namin lahat-lahat yan. Ganun po ang benepisyo nito. Hindi po basta-basta po ang SRC panel. Kung yung ibang materials naman po ay matibay, mayroon naman po mas matibay pa dito. Mga precast. Pero siyempre, ang inahabol po natin yung light materials, yung magaan. Magaan na, wala ka ng pangamba na may babagbagsak sa'yo na halo. Mantakin mo magkalindulan to. Wala naman lalabas dito na halo para babagsak sa'yo. Mayroon siguro, pa konti-konti lang siguro. O sabihin natin na may babagsak sa'yo dyan ng mga isang dangkal, mukhang malabo yata. Hindi natin masasabi. Pero sa dami na po nagpapagawa nito, wala pa pong nangyari na bumagsak ang pader. Siguro kung may mga konti-konti lang, hindi natin maiwasan yan. Yun nga lang talaga, lamang na lamang ka na pag ganito ang bahay mo.
Kasi ang isa lang naman katipiran nito pala mga kabayan, ipapaliwanag ko pala sa inyo. Kung malapit-lapit lang naman kayo sa bilihan ng ganito, siyempre bawat deliver ay may mga charge yan. Conforme rin po sa lugar ng pagdadalhan. Sa ngayon, nagpa-deliver kami. Higit 20 plus ba? Ang charge yata 8,000. Kung di ako nakamali. 8 ba o 6,000? Parang ganun. Dito lang po yung sakop ng Bulacan. In-order lang po itong mga panels sa Tala, North Caloocan. Siyempre mayroon naman sa ibang lugar niyan. Meron pa nga sa mga ang alam ko meron din sa Baguio, Laguna o kung saang lugar pa. Baka meron na rin yata sa lugar ng Mindanao pero hindi natin alam. Siyempre nandito tayo sa Bulacan. Ang nagtatanong po pala sa atin, isa rin sa mga tinatanong ng mga viewers natin, kung ito ba kahit sa malayo pwedeng dadalhin. Pwede po kahit sa lugar po ng Mindanao manggaling Maynila. Yung nga lang, mapamahalang po kayo sa travel. Siyempre ang pagbayad. Ang habulin nyo lang po talaga dito, yung tibay. Kasi pag malayo-layo, mas magagastusan po kayo, mas malaki po ang gastos. At kung kami naman ang gagawa na galing dito sa Maynila, pwede naman po na kami ang gagawa. Kung sa mga nagko-comment sa akin, ilan na yung nagko-comment sa atin sa Mindanao, sa totoo lang po, Luzon, Visayas na po ang nagko-comment sa atin ito tungkol sa paggawa ng SRC panel. Kaya hindi po natin sila mapuntahan. Kaya sabi ko nga sana yung mga tutorial na ginagawa natin ay makakatulong sa kanila. Ayan po, importante po may mga abang po kayo. Ayan. Sa baba. Baka iniisip nyo malayo po yung pagitan nito. 1 foot po yan. Kasi may bakal po yan sa loob. Ganon din po dito sa labas. Standard na po yan. Pero ito mga dugtungan na to. Naglagay tayo ng flat mesh. Yung nga lang po talaga ang unang kalaban natin dito ay sobrang init. Ay hindi naman po tayo makagawa kung sobrang tag-ulan naman. Kaya dito talaga tayo sa tag-araw. Ito po yung bungalow style. Ayan po yung maging design. Pero siyempre hindi po yung masusunod dahil tataasan po namin yung second floor niyan. Pwede tayo sa second floor yung pader. Antabayanan nyo lang mga kabayan at i-continue pa namin, naghahalo pa kami. Continue namin yung pagrebukada nito. Kasi pagkatapos po marebukadahan yan, saka na po namin pupormahan yung mga poste para po naman ang mga halo ay hindi po maglulusutan dito sa pagitan ng mesh at styro. At ito nga pala, ang tanong ng iba sa atin, nasusunog ba ito? Sa totoo lang po, hindi po ito nasusunog ang styro kasi una-una may palitada po sa labas at loob. Hindi po yan nalulusaw. Ito naman po ay soundproof. Kung maganda naman po ang paglagay ng mga pintura nito panlabas o kung ano may pwede nyo ilagay dyan, pang waterproof. Yan, malaki-laki po itong ginagawa namin. Ayan, bungalow po ito. At yan na nga, dyan tayo naghahalo sa likod. Sige, tabayanan nyo ito mga kabayan. Marami pa pong kaganapan dito at mangyayari dito sa bahay na ito. Yan po mga kabayan, ipapakita ko lang sa inyo kung paano yung ginagawa namin dito pagdating sa SRC panel. At ito nga, nung may tayo na natin itong styro ay kailangan natin magrebukada. Rebukadahan po muna natin, saka natin siya papantayin. Ito po mga kabayan, pinapakita ko lang sa inyo kung ano po ang mga bracing ng panels. Ito po yung nilulusa ko to para sa aircon po ito. Nabubutasan na po natin. Siyempre gugupitin pa natin yung mga black iron na yan.
Ganon po kasinsin yung mga bakal nito. Napakarami. 2 inches lang po ang pagitan yan. Kaya ganon po katibay ang SRC panel. Lalo na po kapag mayroon itong palitada, mas mahirap po itong bubutasan. Sa wala pa pong experience sa ganito, sana po mapanood yung mga video namin at makakuha kayo ng mga idea pagdating po sa bahay gamit po yung SRC panel. At ayan na po ang kaganapan. May pader na po kami. Ito na po yung pinakakwarto. Ito na po yung open na para akitan ng tao. Ito na po maging landing. Papunta po dito sa biga, sa mezzanine. Yan na po ang sitwasyon. Ito na po yung para sa CR naman na pintuan. Pero ang plano nila ni ma'am at saka ni sir ay sliding po yan. Ito naman po yung pintuan dito sa kwarto. Nakita nyo naman ang ganda, lawak ng kwarto. Pero siyempre hindi pa naman tapos. Ito i-continue pa namin yung asintada na yan. Ito na po yung division ng kwarto. Nakita nyo na. Ito na yung pinakahamba. Ang ginamit lang po dito ay 2 inches po, no? Ang ginamit dito na styro o SRC panel. Ito naman mga 3 inches na po ang ginamit namin dito kasi kasya lang po sa kwarto yung 2 inches. Kaya 3 inches na lang po dito lahat-lahat. Ayan. Paikot na po yan. Ang tabayanan nyo na po itong kabuuan ng video sa susunod na naman natin. Mag-upload naman ulit tayo. Okay. Sa gusto magpagawa ng bahay, PM na lang sa may katanungan at magandang hapon.